yin and yang organs of our body. So, ayan po, dati na po natin nakita itong mga picture na to sa YouTube, ano? So, ayan po, pag infancy, yan po yung drawing ng yin and yang. Siyempre, kunti pa lang yung yang, mas maraming yin. Kasi hindi pa yan nakakalakad eh. So, ayan. Then, adolescence po, lumalaki na po yung yin. So, next, sa yung prime time, ito po, balance na yung yin and yang. Balance na po, ano? So, sa middle age, humihina, paunti-unting humihina na tayo, bumabagal, kaya po lumiliit. mas ano po yung ano, yan, papaliit na siya. Yan, pag old age na po, yan, mas malaki na po yung yang, mas maliit na yung yin. Ibig sabihin po yung energy natin, mas humihina. Yun yung po yung yin, ano. Yan, papahina, papakonti. So, yin and yang organs of the body. Looking at interior, we both yin and yang organs, also called solid. Ito po yung zang, and hollow, ito yung fu organs. Yin or solid organ nourishes body with blood, nutrition, water, air. So they circulate and distribute nutrients and fluid. So yung yin po, andito po 'di ba yung heart, yung liver, spleen, lungs and kidney. Yung po yung yin o solid organs. Pag yang naman po or hollow organs are mainly functional organs. They absorb nutrients from food, consume, eliminates unwanted toxin, fluid and stool, enable yin organs to receive pure nutritional energy. So yung mga example po natin, yung partner organ po ng yin, ang partner organ ng spleen ay stomach, siya po yun yung hollow organs. Na ang role po niya, siya po din yung nag-eliminate ng mga hindi na po kailangan na food. Idadali niya sa colon na yang or siya po yun yung yang partner organ ng lungs. So yang or hollow organs po yung colon. Siya yung mag-eliminate po ng stool. So yun po yung example noon. So, ayan na po siya. So, yin, solid organs, or yung hollow organs. So, ayan si heart, lung, liver, kidney, spleen, pericardium. So, yung coupled organs po nila, si heart, small intestine, si lung is large intestine, si liver, gallbladder, si kidney, si urinary bladder, si spleen ay si stomach, and si pericardium ay si triple warmer. So, ito po yung kanilang mga according to elements, sang and fu organs. So according to elements po, siya po ay wood. So ang sense po niya, ito si liver po yan ano, sa eyes, nagmamanifest po siya sa nail. So ibig sabihin kung may problema ang mga nails, si liver po ang responsible doon. Doon tissue, muscle, then emotion po niya ay anger. So ang role po ni liver, maintaining patency of chi, blood storage, and maintain chi flow. Kaya kung hindi nakakapag-store ng maayos si liver ng blood, tayo ay magkakaroon ng problema sa ating mata, sa ating kuko, sa ating mga muscle. Yan. At magkakaroon ng stagnation kung hindi niya magampanan ang maintaining chi flow, yung maayos na pag-flow ng ating chi o energy. Then si stomach ay si heart po ito at small intestine. So dominates the vessels. Ito po yung role nila, no? Blood circulation and houses the minds. So, ang may role po dyan ay si heart. So, fire po siya sa elements. Then, ang sense po responsible sa tongue. Then, sa face, sa vessels. At ang kanyang emotion ay happy. Ibig sabihin po, kung over happy po kayo, naapektuhan din po si heart. Yan. Next po is si kidney. Tama ba itong drawing? Hindi. Ano po ito? Spleen. Si spleen and stomach. So, siya po yung namamahala, govern digestion. Siya din po yung nag-absorb ng nutrients and produce chi and blood. Yung pag kumain tayo, pupunta kay stomach, ida-digest nila ni spleen. So, ang kanya pong elements ay earth. Then, siya po ang responsible sa ating mouth, lips, muscles. Ang emotion po niya ay yung sobrang nag-iisip. Yan, overthinking.
Kaya pag nagkakaproblema po itong ating mouth, yung lips, yung ating muscle, ang itinitreat po natin, pinapalakas ay si spleen, stomach. Next is si liver. Si liver po, ang partner organ niya ay si lungs pala ito. Tama ba drawing? Lungs and large intestine. Then, so siya po yung nagko-control sa chi, respiration and distribution of blood and body fluids. So, yan po si lungs. So, ang elements po niya ay metal. Kaya kung may problema po sa nose, ano po itong drawing na to, medyo malabo. Ang emotion po niya ay si metal. Pagkalungkot po, hindi ko paninag yung drawing eh. Yan. Pag sobra po kayong nalulungkot, ang naapektuhan pong organ ay si lungs. Kaya yun, kundi nakaka-move on sa mga sakit na dinadaanan ng buhay, humihina po ang lungs natin. Next is si kidney. Si kidney, ang partner organ niya ay si urinary bladder. So responsible po siya sa pag-store ng essence, yung mga namamana nating enerhiya. Then siya din po yung nagko-control sa reproduction. Kaya kung may problem po yung ating mga sexual na bahagi ng katawan, si kidney po yung ating pinapalakas. Siya din po yung nagre-receive ng chi. Siya din po yung responsible for production of marrow and blood. Yan. So, ang elements po niya ay water. Then, siya po ang responsible sa ears, sa buhok po sa ulo. Kaya yung mga nakakalbo na po, ang pinapalakas natin ay ang kidney. Yan. Ganon din may problema sa bone kasi siya ang may responsible doon. So, ang emotion po ni kidney ay fear. Kaya kung sobra po kayong matatakotin, humihina po si kidney. Okay. So, the 5 elements of TCM connecting the function of human organs. So, yan po yung cycle, paano sila na magkaka-relate. Ibig sabihin lang po nito, si Earth, ito yung responsible na organ, si stomach, spleen, sa digestive system. Kung nagkakaroon po siya ng suliranin, pwede niyang ibaba ang kanyang kahinaan kay fire. Maapektuhan po niya si heart at si pericardium, small intestine at iba pang nervous system. Ganon din po, pwede rin niyang ipasa kay kidney. Siya po si water. Si kidney, si urinary bladder. So, responsible sa bones and endocrine system. Yan, pwede po niyang ihawa dyan. Then, ganun din po, dadalhin niya kay wood. Apektuhan din niya si liver and gallbladder. Then, si metal, si lungs and colon and skin. So, ganyan po yung cycle. Pwede pong maapektuhan ang bawat organ natin kung magkaroon ng isang kahinaan yung ating mga organs sa katawan. So, ito po summary uli ng picture, So, yung 5 elements po, inuulit dito. Si liver ay wood po siya. Yung kanya pong ay summer, ay spring. Then partner organ niya is gallbladder. Then wind po yung madalas na pumapasok sa kanya sa po ng climate, wind. Yan. Then ang kulay po ay green. Green ibig sabihin ito din po related yung mga pagkain para lumakas ang ating liver. Yan. Si heart naman po siya ay sa fire. Sa elements po Then summer po yung madaling makaapekto sa kanyang climate. Kaya di ba pag mainit, madali yung heart natin umiinit, nagkakaroon ng heat stroke. Then ang partner organ po niya is small intestine. Ayaw po niya ng init. Then ang color po niya ay red. Relate po natin to sa food uli. Mga pagkain na kulay pula ay nagpapalakas sa ating heart. Ganun din po si spleen. Siya po ay elements ng earth. So late summer po. Partner organ niya si stomach. Prone po siya sa damp. Kaya kung ang inyong environment laging maraming damp, kinakain niyo maraming damp or oily, yan, si spleen at saka si stomach pang naapektuhan. Ang food para po sa kanya ay mga food na kulay yellow. Si lungs naman, siya po ay metal sa element. Autumn po yung kanyang climate. Large intestine ang kanyang partner. Ayaw po niya ng mga dry na environment. Then ang color po ng food para kay lungs ay yung mga white. Si kidney naman, water. So winter po. Then urinary bladder yung kanyang partner organ. Prone po siya sa cold. Kaya kung lagi kayo nagbababad sa tubig, mas madali din na lagi kayo sa malalamig,
naapektuhan po agad yan si kidney. Then, ang color po is black. So, yun po yung summary na pag natandaan natin, madali natin gamitin sa ating diagnosis. So, ito po ulit, parang pinapakita. Yan, summary po ulit yan, mga drawing, para matandaan natin. Inulit lang po, ano, yung sinabi ko kanina. Ayan, o. Next is, ito naman po yung horary clock. Ibig sabihin po ng horary clock, yung mga organo po natin ay may panahon na nagpapalakas, naglalagay ng enerhiya at may panahon din po saan siya mahina. Kaya kung yung panahon na dapat naglalagay siya ng enerhiya, nagpapahinga po tayo nung kung hindi tayo nagpapahinga, naapektuhan po yung ating mga organ. Halimbawa lang po nito, ang panahon po ng oras ni large intestine, saan tayo magsimula dito, is 3 to 7 a.m. Yan, sila po yan ni lungs, tsaka ni large intestine. Kaya di ba pag gising ninyo, madali pong masaulot to. Pag gising nyo, siyempre, inhale, exhale kayo, yung involved na organ is si yang, siya po si yin. Yin organ, under the metal, ng elemental points po ano. Makakaramdam kayo ng pagdumi sa oras na yan kasi yan yung panahon na energy si large intestine, mag-excrete siya ng toxin. Then, 7 o'clock to 11 a.m., makakaramdam kayo ng gutom. Kasi kailangan na mag-energize ni stomach. Ayan, kaya kakain na po tayo niyan ano. Si stomach is yang, under the earth elements, and partner organ niya is spleen is yin. Then 11 to 3 p.m. po, si heart naman. Ayan, under po siya ng fire elements. Ang partner niya ay si large intestine. So yan yung po yung time na nag-e-energize sila. Kaya minsan 'di ba pag inaantok kayo, yung panahon na yan, 'di ba pagka kinaantokin kayo kasi yun nag-e-energize sila eh. Kailangan niyang pahinga ka para maglagay siya ng energy dun sa mga organ. The next is 3 to 7 p.m. uli. Yan, si bladder, kaya bago kayo matulog, naiihi kayo ano. Yan. Tapos si kidney, panahon po nila yan. Then 7 to 11 p.m., panahon naman ni pericardium at saka ni triple Warner. Then 11 to 3, ito yung napakahalaga po, panahon ito ni gallbladder at saka ni liver. Panahon para mag-imbak ng dugo. Kaya kung hindi po kayo matutulog sa panahon hanggang 3 a.m., gising kayo, wala pong may imbak si liver. Then, sasakit ang ulo nyo kasi wala siyang na-imbak, walang may circulate si heart na dugo. So, yun po yung na-explain ito na horary clock. Yan yung panahon na yan po din, magandang mag-acupuncture yung mga oras na yan. Kasi nagtotonify kayo, tinutulungan yung mag-tonify yung organ. Okay po. Kaya alas 3 ng umaga, wala kang pasyente nun. Okay, so there are 12 main organs in the body and other come under this umbrella group of organs. So example po nito, yung kidney is related to nervous system and bones. Therefore, kidney governs the brain. Urinary bladder relates to uterus and prostate gland. Po. Yung 6 organs naman po are paired with 6 organs and 6 couples. So coupled organ have interior and exterior relationship, always diagnosed and treated together as one unit. So tinitingnan po natin yun kasi may magkakapartner. Lung are associated with nose and skin according to TCM. Kaya kung may problem po ang inyong skin, si lungs po yung tinitreat natin. Then si nose, ganun din si nose. So yung many allergic rhinitis pong patient have irritable bowel or ulcerative colitis. Kasi nga, partner organ nilang si large intestine, kaya naaapektuhan po yung colon, kaya nagkakaroon ng ulcerative colitis kung may problema ang lungs. Yon. Other suffering with symptoms of black nose or recurrent nasal polyps are rather constipated. Kasi nga, kung may heat si lungs, ibababa niya agad kay colon. Yon, kaya nagkakaroon din po siya ng yung black nose, baradong ilong. Yan. In such cases, treatment of one organ alone often cures both problem. So kahit na po silang yung ginamot nyo, ginagamot na rin niya si large intestine dahil magka-partner po sila.